Kaya malapad lamang po na magiging fair sa inyo at fair sa akin kung magkano lang po yung iabot ninyo bilang kaukulang pangangailangan ko sa araw na ito. Pag humingi pa po ako tag-demand sa inyo, ay baka hindi po kayanin ng charge. Ang aking pong paglilingkod ay bukal sa puso ko. Maaaring ako po ay hindi tumatanggap dito, ngunit kung pupunta po ako sa tondo o sa ibang bahagi ng ating mga local autonomy at nakikita ko naman po yung ating mga kongregasyon doon ay walang sapat na kakayahan para ipagkaloob ang pangangailangan ko bilang isang ministro, hindi po ako tatanggap ng Bakit po? Alam kong marami tayong paggagamitang ibang bagay. Principles of fair compensation. Maaari kang tumanggap kung alam mo may kakayahan ang iyong local church para ipagkaloob ang mga pangangailangan mo. But I do believe God will provide our needs. Bakit po? Hindi lang naman tayo nabubuhay sa pagtuturo. God will provide our needs. May lakas ka, maaaring bigyan ka ng ibang kapalaanan kung saan mo kukunin ang iyong mga pangangailangan. Kung palagay mo dito sa church na ito ay hindi na ibibigay ang iyong ilang pangangailangan, maaari kang magturo sa ilang kongregasyon. At sa ilang kongregasyon, kung may maiabot sila, ay karagdagan. Sa ibang kongregasyon ay karagdagan. Pero para sa akin po, fair enough kung anuman ang kakayahan ng isang local autonomy church na maipagkaloob ay dapat ipasalamat. To provide for their basic needs and acknowledging the value of their work. Makikita po sa unang Korinto 9:9 hanggang 14. Kaya po kasi kung minsan ang ilan natin, kahit tayong mga miyembro, meron tayong tinatawag na stewardship and accountability. Noong po panahon namin sa Pasay Tipo, tuwing end of the month o end of the year, ay nagbibigay o nagsusulat ang finance officers noon na kung saan ang koleksyon sa loob ng isang taon ay ito na. Pinahayag po yan sa mga miyembro. At pagkatapos pag-uusapan kung saan gagamitin at para saan, pati kung saan ginamit yun. Maganda po yung practice. Pero kung minsan, ang ilan po ay tinitake advantage ito, na kapag nakita ang financial statement ay may laman, ay nagtitake advantage yung ilan natin. Kaya hindi rin po marapat. Maaari ang mga officers dapat lang ang makaalam o makakita. Nang sa gayon po ay hindi nadudumihan yung mga isipan ng bawat isa. Uy, nasan na yun? Ang akala nila ganun yung fresh, yung amount, buong taon ganun pa rin yun. Hindi po yun. Pansinin niyo na lang po dito sa ating lupa. Nabayad tayo ng kuryente, nagbabayad tayo ng ministro, gumagamit po tayo ng iba't ibang mga gastos. Pasalamat po tayo dito, hindi kayo nagbabayad ng renta. Sa amin po sa church sa Pasay, ang laki na binabayaran namin po. Pero nagsusurvive sa pangangailangan. Cultural and contextual factors na kung saan, ano po ba yung tinatawag ng mga cultural norms, denominational practices, the size and financial capacity of the church, and other contextual factors. Nabanggit ko na po yan. Ano po ba yung culture natin dito? Ano po ba yung practice natin dito? Na kung saan ay ginagawa natin, kayo po ang mag-observe. Yung pong pagbibigay ng suporta o bayan, dati po tinatawag kasi sa mga disciples, sila po ay talagang totoong tumatanggap. Hindi man ng pinansyal, pero kasi nung panahon po sa Old Testament,
Kadalasan po doon yung mga hayop-hayop o products or goods ang tinatanggap ng mga preachers. Okay po. Sa Old Testament, bibigyan ko po kayo ng konting background na kung saan yung mga tithes ng mga, ang tinutulong din po ng mga early Christians sa ating mga preachers. Okay, yung ikasampung bahagi ng kanilang tinutubo sa loob ng isang linggo o sa loob ng isang buwan. At ito ay isang paraan ng tax collection sa mga unang Kristiyano. At ito po rin ay isang batas noon na kapag ikaw daw ay hindi nakapagbigay ng iyong tithes o yung iyong ikapo, ay ikaw ay magkakasala sa Panginoon. Kaya po ito ay malapad na itinuturo po na dapat tulungan ang mga mangangaral. Dahil sa panahon po ng Old Testament, wala pa pong masyadong mga klase ng trabaho. Ang mga disciples po, ang mga tagapagturo, ay talaga naman po nagko-concentrate. Mula pagsinag ng araw sa umaga, nag-aaral na ng Bible, lilipat na po yan, araw-araw, oras-oras, kung saan-saan sila nakakarating at nagtuturo. Wala silang kaparaan ng iba upang makapaghanap ng trabaho. Kaya po't inutos ng banal na kasulatan na dapat tulungan natin yung mga nangangaral ng mga salita ng Panginoon. And the tithe is very important act of worship and obedience to God kahit naman po sa panahon natin ngayon. Sa banal na kasulatan, sa bagong tipan po, ito ay tinuturo pa rin po sa atin hanggang sa ngayon. Lalo-lalo po sa teaching ni Paul. Ito, tinuturo niya po na kung saan ay dapat din nating suportahan, bigyan ng mga kaukulang pangangailangan, material, financial man, o ano ang ating mga lingkod na preacher. But sinasabi po ni Paul sa kanyang mga kautusan, na kung saan po ay nagbigay siya doon na kung saan it condemns pastors who are greedy for money or are pleaded the gospel for profit. Okay. Pastors should be cared for materially, but money must not be their motivation for ministry. Hindi inikaya ni Paul ang mga disciples na magtuturo dahil sa pera. Sabi ko nga po kanina, sometimes a church is not able to provide sufficient finances for a pastor, so the pastor will be forced to be bivocational. Ano po yung bivocational? Kung dito sa isang assembly na ito, ay hindi ka na matanggap ng sapat na kaukulan para sa iyong pangangailangan, malaya ka na kunin sa ibang asembly kung sila ay magbibigay sila. So kung siguro sa loob ng maghapon, kung makatatlo akong church, bawat church na local church na yan ay magbibigay sa akin ng tigo 100 o 500, may 1.5 na ako, mayroon na akong pangangailangan. Yan po yung sinasabi ni Apostol Paul. Kaya po tayong nagbibigay ng buo sahod o buong o sapat na amount para mabuhay ang isang ministro ay para i-request sa kanya na kung saan ay magkaroon siya ng mahabang oras. Pakikita mo po kung ano ang difference between salary and wages sa batas po natin at sa kasalukuyang sistema. It is usually better for a pastor to be paid full, sabi po, so he can fully dedicate himself to the Lord's work of ministry. Kung bibigyan po natin siya ng full salary. Okay? Na kung saan ay in-entrust ng Panginoon na dapat niyang gawin.